Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Elisha Pila de la Cruz ng Grade 5 Sapphire. Ipinapakita sa larawan ang mga sinaunang gintong alahas at kagamitan tulad ng kwintas, pulseras, singsing at mangkok. Ginagawa ito ng mga Pilipino noong unang panahon bilang palamuti, gamit at tanda ng kanilang kasaysayan at sining. Ang gagawin ko po ay isang mangkok ng ginto na gawa sa paper mache. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang buong proseso ng paggawa ng paper mache. Ito po ang mga kagamitan sa paggawa ng paper mache. Lumang papel, brush, pintura, heat gun, pandikit, tubig at molde. Magsimula po tayo. Una ay punitin ang mga lumang papel. Ito na po ang ating mga napunit na papel. Basahin ang papel upang ito ay dumikit sa ating hulmahan. Ulit-ulitin natin hanggang ito ay umabot sa 3 hanggang 4 na layer. Ang susunod na hakbang ay maglalagay tayo ng gawgaw or glue sa susunod na layers. Ulit-ulitin lamang to hanggang ito ay umabot sa 3 hanggang 4 na layer. Po, ilalagay natin ito sa isang lugar kung saan ito madaling matuyo. Tuyo ng ating paper mache, maaari na natin itong tanggalin sa molde. Ngayon ay maaari na tayong magdisenyo gamit ang pintura at mga palamuti. Ito na po ang natapos na proyekto. Ang aking refleksyon na may 100 salita. Sa paggawa ng paper mache pottery, natutunan ko na hindi lang ito isang simpleng sining, kundi paraan din upang maipakita ang pagiging malikhain. Habang ginagawa ko ito, natutunan kong kailangan ng tiyaga, pasensya, at maayos na pagsunod sa bawat hakbang. Napagtanto ko rin na ang paper mache ay hindi lang dekorasyon, kundi bahagi ng ating kultura na dapat pahalagahan at ipagpatuloy. Masaya akong natuto dahil bukod sa malikhaing gawa, natutunan kong pahalagahan ang ating tradisyon at kalinangan. Ang paggawa nito ay nagbigay sa akin ng karanasan na nakaka-proud at nakakadagdag sa aking kaalaman.